Reform, bagamat sila ay may kaibahan sa atin, pero para ma-preserve natin ang unity with them, we just copied some of the verbatim words of the confession. So, minsan may kita nyo, kung ano yung chapter 1, yun din yung chapter 1 ng 1689. Yun din ang chapter 1 ng Westminster. So sa mga nag-accuse na kumopya, we should know the context. Remember, we are Reformed. We are not denying those people who hold the Westminster because they are our brothers. It just so happened that they have beliefs, right, which Baptists do no longer believe. Ano yun? Marami. Infant baptism or pedo baptism, belief in church government, right? Worship orders. Yan ang mga detalye. Pero, all Reformed churches, alright, they have the pillar of justification. Diyan nagsisimula. The just shall live by faith. That's the doctrine. At ang direktang inaatake nito ay tatlo ang binigay natin. Roman Catholicism, na naniniwala na earn ang righteousness sa proseso ng sakramento at sa paggawa ng mabuti. This is the Pelagian and semi-Pelagian view kapag tayo ay pumunta sa soteriology. Antinomianism, which believes that the law has no room in saving grace. So they are contrasting law and grace. Na dapat hindi. May distinction ang dalawa, pero hindi magkakontra ang dalawa. Hindi replacement ng isa ang nauna. At walang nauna at nahuli. Both law and grace of God exist from the very beginning. When God covenanted with Adam, He gave the law. The law, thou shalt not eat of it. For at the time that thou shalt eat of it, thou shalt surely die. That's the law. And what is the grace? Kailan dumating yung grace? In Genesis 3:15, when Adam fell to sin. Ano kaagad ang inintroduce ng ating Panginoon, si Yahweh? Ang kanyang inintroduce, His covenant of grace. Naniniwala na nandiyan na yung covenant of grace, ha? Pero para sa akin, covenant of grace yun. Why? Because God has promised, vouchsafes His saving grace. Bagamat di pa nangyayari, future pa eh. Ang pinagtatalunan lang naman, inauguration. Di ba? Inauguration of the new covenant is when Christ came. But introduction of the covenant of grace is in Genesis 3:15. So, iisa ang common ng mga kamaliang ito. Kulang si Jesucristo at ang kanyang mga gawa para sa kaligtasan ng tao. Kailangan may mangyari pang iba. Kailangan mayroong paglahok ang tao. Kaya, ano ang ating doktrina? Ang kaligtasan ng tao ay nakaayon lamang sa katwiran ni Jesucristo. Ngayon, kapag sinabi po nating katwiran, hindi yung nagrarason, ha? Ganun kasi ngayon ang ibig sabihin ng katwiran. Nangangatwiran ka pa. Ang ibig sabihin, nagrarason ka pa. Ang katuwiran, pagiging matuwid. Kaya nga, katuwidan. Eh sa Tagalog, ang di nagiging R minsan, di ba? Kaya katwiran. Ang katwiran ng ating Panginoong Jesucristo lamang ang pinagbabasihan ng kaligtasan. Ito ay ibinilang or imputed. Ibinilang sa mga mananampalataya.
at natatanggap sa pamamagitan ng alin? Sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ano yung timeline nito? Ano yung timeline? Alright. So, Jesus died on the cross. AD, more or less, 33. Yan ang namatay si Jesus eh. So, kung 2024 na ngayon, minus 33, yun yung tagal mula nung namatay si Jesucristo. So, ilang taon na yun? Di ba? Humigit kumulang 2,000 na taon. Ngayon, yung ginawa niyang yon para yung katwiran niya bilang nagkatawang tao at totoo at ganap na tao, mabilang sa iilang mga makasalanan. Bakit iilang mga makasalanan? Kasi hindi naman lahat niligtas ng Diyos eh. Di ba? Kaya nga ang daming passages sa Bible, many, too many. Di ba? So, nung ginawa niya yon, ang application nun ay doon sa mga pinili ng Diyos. Ephesians 1:4-5. Or Romans 9:11. Ano sabi ng Romans 9:11? For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand. Diba? Not of works, but of Him who calleth. Ephesians chapter 1, verse 4-5. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated them unto adoption of Jesus Christ to Himself. Diba? Para sa kasiyahan ng Kanyang kalooban. Yan ang election. Ngayon, yung ginawa ni Jesus, right? It was imputed to all people whom God elected. When? When was that? According to the Bible, Ephesians 1:45, before the foundation of the world. Bago na itatag ang sanlibutan. Paano nag-apply? Ano sabi? Moreover, whom He did predestinate. Romans chapter 8, verse 28-30. Moreover, whom He did predestinate, He also what? Called. Tinawag. Mabisang pagtawag. And whom He called, He also justified. And whom He justified, He also glorified. Katawag ng mga landmark dyan, golden chain of salvation. Tawag natin dyan, ordo salutis. Paras lang yan. Paras lang yan. Kaya ba lang ng term? So, saan ang justification doon? Kailan inaring ganap? Nang ang tao ay na-born again, bibigyan siya ng kakayanan na manampalataya kay Jesus at sa kanyang pagsampalataya, aariin siyang ganap. Ang tawag doon, acquittal. Acquittal. Kaya doon, pinapaliwanag natin noong nakaraan, hindi naman po pwede na ang isang just na Diyos, basta na lang magsasabing wala ka ng kasalanan. Anong mangyayari doon sa kasalanan? Kailangan may managot doon. Di ba? Basta't may kasalanang naganap, may pananagutan, may mananagot, may magpapanagot. Di ba? May magpapanagot. At dito, napakaganda. Ano ang naging basihan ng justification? Ano ang naging basihan? Naging basihan ba nito yung nanampalataya kasi ako? Sige, brainstorming. Sabi, para daw maligtas, kailangan daw manampalataya ako kay Jesus. Tama, mali? Tama, diba? First day pa lang natin sa church ito, yun yung sinasabi sa atin, diba? Kaya sabi ko sa inyo, very basic nito. Tanong, dahil ba nanampalataya ka, kaya ka naligtas?
Dahil ba nanampalataya ka, kaya ka naligtas? Oo din. Oo din yan. Ngayon ang tanong, anong susi doon sa kaligtasan mo? Anong susi? Di ba, ginawa na ni Christ lahat. Kaso hindi mo pa alam eh. Wala rin, yung lilipatan nating apartment, hindi pa natin alam ang itsura sa loob nun. Pero may gumawa na. Di ba? Kung ginawa. So may gumawa na. So kung tayo ay enter doon, may susing gagamitin para makita natin yung nasa loob. Pero finish na siya lahat. Nandun ka na lang para pumasok. So let's say na yung ginawa doon, na yung ginawa ng ating Panginoong Hesus na tapos na. Kaso, hindi mo pa nasasaksiyan. Kasi, kailangan ng susi para makapasok. Ano yung susi? Ha? Ano, Josh? Yeah. Grace? Yung ginawa na ni Jesus yon para sa atin, grace yon. Kaya hindi pa rin makapasok. Kasi kailangan mo ng susi. Saan yung susi para makapasok? Ha? Faith. Kaya ang basihan ng ating kaligtasan, bahagi ng pagsampalataya. Ngayon ang pinag-uusapan, yung pananampalataya ba gawang mabuti? Ayan. Mabuting gawa po ba ang faith? Di rin mali yun. Mabuting gawa ang faith. Ngayon, ang conclusion nila, o dinaligtas ka sa mabuting gawa. Oo pa rin. Pero hindi ko gawa. Yan ang punto. Hindi ko gawa. Mabuting gawa nino. Mabuting gawa yaong hindi nakakilala ng kasalanan. Yung sabi ng 2 Corinthians 5:21, di ba? Ginawang sala siyang hindi nakakilala ng kasalanan. Si Jesus yun. Ang popular view ngayon, nakukuha ang katwiran sa pamamagitan ng mabuting gawa. Bakit ang faith ang basis ng justification? Bakit? Bakit ang faith ang basis ng justification? Pagka mayroong regalo para sa'yo, hindi mo ma-enjoy, di ba? You are not going to benefit with that gift unless you receive it. Matanggap mo. Kailangan matanggap mo. Yung faith, doon tayo nag-meet nung nagligtas. Doon, yun yung ating pivotal point. Mag-meet ka with your Savior. Kaya kung wala yun, wala talaga. Kaya tama yung saved by faith, tama rin yung saved by grace. Pero mas tama ang saved by faith through faith, saved by grace through faith. Yan ang sabi ng Ephesians 2:8, di ba? For by grace, ye are saved through faith, and that not of your works. So kapag sinabi ng tao, naligtas ako dahil nanampalataya ako, bantayang mabuti ang salitang yon. Bakit? Baka mauwi sa error na tinatawag na fideism. Ano yung fideism? Yung pagtitiwala mo doon sa ginawa mong pagtitiwala. Nananampalataya ka sa pananampalataya. Yan ang problema. Pastor, paano po ako maligtas? Tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Ginawa mo. At naniwala kang ligtas ka. Bakit? Kasi ginawa mo yung formula. Nagets nyo? Yung faith mo nandoon sa formula. Alright? Kaya ngayon, kapag nakikita mo, parang wala akong bunga ng Santo Espiritu, duda ka na. Duda ka na kaagad. Bakit? Ang pananampalataya mo pala, wala doon sa persone. Nandoon sa formula. Kaya watch out mga kapatid. Baka nag-iisip kang ligtas ka kasi ginawa mo yung tamang proseso. Hindi ko ganun yun. Sa pagsampalataya mismo sa Panginoon. Kaya ano ang mga elemento ng saving faith? Di ba? Una, notisya. Di ba? Ano yung notisya?
information. Nalaman mo yung doktrina na yon. Yung po ba, madali o mahirap? Madali. Papasok ka lang sa church, makikinig ka lang eh. Malalaman mo na. Diba? Malalaman mo. Alam mo ang totoong pananampalataya. Nandito ako sa church na totoo ang pananampalataya. Tama. Tama. Pero, it doesn't make you saved. Just because you know what truth is, right, doesn't mean that it will make you saved. Ano yung sunod? Sa notisya? Ascensus, di ba? Yung information na yon na na-receive mo, you believe it as true. Naniniwala ako totoo ito. So, halimbawa, nasabi sa'yo, si Kristo namatay, AD 33. Yes, I believe that. That really happened. But will it make you saved just because of believing that fact? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Nasa totoong saving faith? Nasa pangatlo, yung fiducia. Yung pagtiwala, trust. Alin yun? Naniniwala ka na yung ginawa ni Christ ay totoong nagligtas sa'yo. Yun, applicable sa'yo. Doon ka na safe. So kapag yun yung dala mo, right, malalaman mo na hindi sa pagsampalataya mismo ako naligtas. Hindi doon, hindi sa orasyon. Parang orasyon yun eh. Titingnan mo yung likod ng tracks, babasahin mo, ipagpe-pray mo ng taimtim. Na kapag tapos mo ng ipag-pray yun, oh my God, I'm saved. Now you remember the date and you remember the time. Why? Because someone else is going to ask it. Kapatid, kailan ka naligtas? Ang sagot, November 11. Mali. At tinignan din po natin ang imputation, hindi infusion, hindi ka binuhusan ng grasya. Ibinilang ka na katwiran galing kay Jesucristo. Kaya kapag infusionist ka, alright? Infusionist, naligo. Pero bukas, pag hindi ka naligo, madumi ka na naman. Ganyan ang infusion eh. Sa Katoliko, kada tatanggap ka ng sakramento, kada lululun ka ng ostya, madamot doon, hindi naman nagpapainom ng wine eh, di ba? Yung pare, kasi ganyan lang kalit yung sa atin, so pag pinagsama-sama mo yon, isang baso na sa pare yun. Kaya kung titignan nyo ba, nilalagog niya lahat. Kung halimbawa, oras-oras nagmimisa, lasing na siya ng linggo ng hapon. What? Ipinag-inom na kayo ni Father. Paggawa pa lang ng Lord's Supper, malinis. Ang pinakamalalang turo ng Katoliko ay yung misa, yung Eucharistia. Na kapag lumahok ka sa misa, kahit wala yung atensyon mo sa tinuturo, kahit wala kang pakialam doon sa sinasabing homily ng pari na yon, pero tumatanggap ka ng grasya, ini-infuse sa'yo, umaambon, umuulan. Sa kanila galing yun, yung ganung kataga, ulanin ng pagpala, ulanin. Kala nyo sa born again, no? Hindi, sa kanila. Sa kanila yun. Kasi yung mga kalokohan, pagkatapos ng misa, bubuhusan ka ng tubig. Meron pa, water gun. Palandya si Pablo. Matuwa pa yung mga tao. Holy yung water. Mas maniniwala pa ako, mas malinis yung nilinis ng Manila water. Hindi mo alam kung saan lang kinuha yun. Pero, tinan niyo mga kapatid. Hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya akala nila tama yung mga pinagkagawa nila. Isipin mo yon.
Binubuhos lang sa'yo ang grasya. Alright? So, ibig sabihin, pag nagdatnan ka na hindi ka ligo, right? Hindi ka malinis sa harapan ng Diyos, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka maliligtas. Yan ang doktrina kapag ang kaligtasan iniisip mo, doon pa lang sa pagdating ni Jesus. Doon ka pa lang maliligtas. Alam nyo, ganito balanse. Share ko sa inyo. Kapag may nagsabi sa inyo, maliligtas tayo, hindi ngayon, maliligtas tayo, pagka hinukuman na tayo ng Panginoon, huwag mong mamalin, tama pa rin yun. Dogmatic kapag sinabi mong, mali, hindi. Totoo yun. Maliligtas lang tayo pag nandun na. Totoo mo dyan, Brother Joshua. Wala pa kayo nakitang verse sa Bible na nagsasabing maliligtas ka in the future? Meron. For they that will persevere until the end shall be saved. Si Jesus mismo nagsabi nun. O, paano natin papaliwanag yun? Na naniniwala tayong ang justification ngayon nagaganap. Ang tanong doon, ano bang kaligtasan ng tinutukoy doon? Kasi kung kaligtasan ng kaluluwa ang pinag-uusapan, mangyayari yan ngayon kapag mananampalataya ang isang tao sa ginawa ni Jesus, masesecure siya. Kasama yung body niya. Kaya lang, ang salvation ng body niya, yun yung future. Yung sinasabi ni Jesus that they who persevere until the end shall be saved is just simply a perseverance of the saints. Ano ibig sabihin nun? Ang totoo kasing saved, magpapagal hanggang mamatay. Yan yung totoo. Kaya nga tayo may reprobation, di ba? Kaya nga tayo mayroong apostasy, di ba? Kahit 30 years, 40 years yan na nagpo-profess na Kristiyano yan at nalaglag. At kasabay ng pagkalaglag niya ay mas lalo siyang lumala. At kasabay ng kanyang paglala ay kumundina pa siya ng pananampalataya. Diyan mo makikita na hindi ito totoong ligtas. May ganun. Meron. Iba, author pa ng libro. Kaya pag tayo tumiwala sa tao, sabi nga ni Jeremias, sumpain ang taong tumitiwala sa kapwa-tao na walang pagsaklolo. Ganun matutulungan din. Ngayon, paano ginawa ni Jesus ang pagtubos? Yan ang pag-usapan natin. Christ has fully satisfied divine justice on behalf of the elect people of God, and this has been done through two things. First is what we call the penal substitutionary atonement, and second is God's justice and mercy. Doon sa penal substitutionary atonement, ano ibig sabihin ng penal? Penalty, kabayaran. Substitutionary, paghalili. Atonement, pagtubos. May sinanla ka. Right? Tutubusin mo. Babayaran mo. Yan ang atonement. Kaya, hindi pa din sabihin na basta binili ka na ni Christ. Kanino? Yan ang sunod di ba? Kaya, mas magandang atonement kasi ang atonement is originally, nasa Diyos ka. Yan naman talaga eh. Nilikha ng Diyos ang tao para sa Kanya. Ang problema, ang tao nalaglag. So, na-consider ang tao na anak ng Diablo. John 8:44. Atonement is that you are taking them back to you. Pero may halaga yun, nakapalit. At yan ang nilalaro o role which Christ has played. Si Kristo ang nag-bore ng penalty of sin and that He provided perfect obedience for believers. Ang ginawa ng ating Panginoon, ganito.
Sa Christology, alright, sa Christology, na pag-aaralan sa Bible School, may dalawang klase ng obedience si Christ. Active at passive. So sa nakaka-review, ano yung passive? Ano yung active muna? Yung active obedience ni Christ, yung siya mismo nag-obey sa Ten Commandments. Yung siya bilang tao. Okay? Yung passive is that He obeyed them for our sake. Yung kanyang Passion Week, yung nakukrusify na siya, namamatay na siya. Yun yung sinasabi ng Philippians 2:8. And being found in passion as a man, He humbled Himself and became obedient unto the point of death. Naging obedient hanggang sa punto ng kanyang, pagkamatay. Tignan natin kung paano nangyari ang penal substitutionary atonement. Let's open our Bible in Isaiah chapter 53 verse 4 to 6. Anong verse? Isaiah 53:4-6. So this is what the Word of God says. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. So, this is the passive obedience of Christ. Those things that He had gone through on the cross, all of them were accounted to us. Ang sabi nila, sa dulo ng verse 6, ng verse 5, ng verse 6, the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Yung atin, napa kay Jesus. Ang kay Jesus, napa sa atin. Kaya ang ginawa ni Jesus, paghalili, substitutionary. Paghalili. Pumalili siya sa ganang makasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For our sake, this is the Apostle Paul. This is the Apostle Paul speaking here. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. God made Christ, who knew no sin. Ang ganda ng description. Ginawa ng Diyos si Jesus na hindi nakakakilala ng kasalanan, na sala upang tayo'y maging mga katwiran ng Diyos. Galing. Nasaan ka dyan? Tumanggap lang. Tumanggap ng ayuda. Diba ano bang Philippines? Ayuda capital of the Philippines. Diba? Tayo lang may ganyan. Diba? Tambay ka, tapos galit ka sa gobyerno kapag ka di ka binigyan, tinamaan ka na. Ayuda capital. So we have become the righteousness of God because of Christ. Kaya
mga kapatid, kung hindi nag-mediate si Jesus, right, between God and man, we will suffer the penalty of sin without mercy. Isipin mo yung papatayin ka ng Diyos without mercy. Kasi, ano ba kapatid ng grace? Mercy. Grace and mercy. Laging ganun eh. Grace and mercy. Graciousness is with mercifulness. So, papatayin ka ng Diyos without mercy. Imagine that. Pero mangyayari yun, saan? Sa impyerno. Walang kahit isang karingit na mercy na matatagpuan sa mga beneficiary nun. Meron man ay yung buhay ang kanilang kaluluwa. Conscious sila doon. Kaya mga kapatid, tingnan naman natin yung justice and mercy. Ngayon, kung ang Diyos ay sakdal, di ba dapat parusahan niya ang makasalanan? Pero bakit pinatawad niya yung ilan? May nabawas ba sa kanyang pagiging just? Ang kagandahan po niya mga kapatid, yung justice at mercy ni Kristo ay ng Diyos, kasama siya, ay perfect harmony. Kaya nga may kanta, meekness and majesty. Mercy and justice in perfect harmony. In perfect harmony. Da-na-na-na-na-na. Jesus our King. Patay ng mga southern ba? Pero tinan niyo po itong verse na to. Buksan natin. Romans 3:25-26. Here, we see God's justice and mercy meet. Romans chapter 3, verses 25-26. This is what the Word of God says. Whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness. Because in His divine forbearance, He had passed over former sins. It was to show His righteousness at the present time, so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Ngayon, sa lahat ng tao, sino ang sakdal? Sa lahat ng tao, sa talang kasaysayan, sino po ang just? Yeah. Meron po bang naging just sa lahat ng mga naging tao? Sa panahon ng Old Testament, wala, di ba? Pero dahil nandito na yung New Testament, meron na. Sino? Si Jesus. Just. Ngayon, dahil siya'y just, naging justifier pa siya, yun ang ibig sabihin niya. Kaya pag sinabing, He is the just and the justifier, kasi gagawin niyang just yung hindi just. Ganyan magbasa ng Bible. Huwag mong palalagpasin yun. Bakit sinabing just siya, tapos justifier pa? Kasi nga walang just bukod sa kanya. Ang requirement ng justice ng Diyos for you to be able to be accepted in the kingdom, thou must be just. Who is that person? Jesus. What can Jesus do to make others just as well? Through His works, He will impute. Meron na siyang righteousness kahit hindi naman siya gumawa. Diba? May righteousness siya, kaya lang yung ginawa niya sa cross, ang magpupulfill ng covenant of works which Adam has failed, He accounted it to God's elect. Now, justice of God has been satisfied. Naging merciful pa. So that is where God's justice and mercy meet. Now,
where is the question, is God unfair? He is fair. Why? Deserve po ba natin ang masave? Sagot kagad ng common evangelical, no, dahil makasalanan tayo. But technically, yes. Why? Because Jesus paid it all. Now that He has paid it all, you deserve it. Because of Him. Pag ipinagkait sa iyo ng Diyos ang kaligtasan, yamang niligtas ka ni Kristo. Away silang diba? Buti hindi ganun yun. Dahil Trinity yun, diba? Pero yun yung point. Nagiging deserve mo. Kaya minsan sinasabi ni Pastor, karapatan natin yan. Sa tunog ng iba, mali yun, diba? Pero bakit totoo yun? Tama yun. Kasi nga, may gumawa nun para sa'yo. Kaya karapatan mong manalangin. Karapatan mong makalapit kay Kristo. Hindi para kang human rights na gaganyan-ganyan sa kali. Yun, mga undeserving yun. Diba? Tayo, nagiging deserving dahil kay Kristo. Pero tayo na tumanggap, hindi natin sinasabi yun. For the sake of God's glory and humility, ina-acknowledge natin na wala akong ginawa dyan. Tumanggap lang ako. Pero sa tingin ng Diyos, right? Iba. Kaya nga, kapag may kakayanan ka ng gumawa ng mabuti, hindi mo ginagawa, ikaw ang pananagutin. Bakit? Kasi, meron ka ng kakayanan. Kaya mga kapatid, dyan nagmimit yung justice and mercy. Doon kay Jesucristo na siya ay namatay para sa kasalanan ng mga sinirang ng Diyos. At dyan din natatanggap ang awa ng Diyos. Awang nagliligtas. Awang niligtas at awang para maligtas ka. Lahat ng tao meron nun. Kaya binubuhay ng Diyos kahit kriminal. Dahil nagpapakita ang Diyos ng awa sa Kanya na maligtas. Wala pong, mga kapatid, pag gospel preaching, natandaan niyo po ito, pag gospel preaching, don't make it sound Calvinistic. Ang pangit nun. Kapatid, alam mo ba, kung pinili ka, namatay si Kristo para sa'yo. Pangit. Walang ganun language ang Bible. Makasalanan ka ba, kapatid? Guilty ka? Yung ginawa ni Kristo ay para sa kagaya mo. Kung mananampalataya ka ngayon ang araw ng kaligtasan. That's the gospel preaching. And it follows that when he enters the church, lika, papakilala ko sa'yo. Sino? Si John Calvin at ang kanyang institute. Sino ba? Si Martin Luther at ang kanyang justification by faith. Di ba? Sino pa? Si Charles Spurgeon at ang wonders ng Baptist theology. Doon na yun. Pero sa labas, huwag muna. Diba? Walang may impress sa'yo. Ang may impress sa atin sa theology, tayo-tayo lang. Kasi tayo yung mga, nandyan yung interest. Pero pagkausap mo, simpleng call center, simpleng tricycle driver, tapos salitaan mo ng mga ganyan, mga penal substitution, justification through pay, di ba? Sasabihin itong tao na yun. Walang makaka-appreciate sa atin yan. Baka yan pa yung dahilan, ba't ka nakikinig sa'yo? Yeah. Use simple terms, brothers and sisters. Alam niyo yung Bible, walang theological terms eh. Pansinin niyo. Tayo ang gumagawa ng mga theological terms, di ba? Hypostatic. Tayo ang gumagawa ng ganun eh. Pero when you read the plain words of the Bible, very clear. Hindi siya gagamit ng word na kailangan pong pumunta sa Oxford University for you to be able to understand it. That is why the great Charles Spurgeon of the 19th century has been saved through just one text of the Bible. Look unto me and be ye saved. Sabi lang sa kanya nung pastor na nadaanan niya, kaya siya na-save. Sabi niya, brothers, is there any hardship in looking? You can look at me now. You can look at greeneries. You can look at the sky. And yet the Lord has said that salvation is like that, just looking unto Christ.
how easy it is. Tinamaan si Spurgeon. Sino ba naman ang mag-aakala na yung taong tinamaan na yun gagamitin para magligtas ng libo-libong tao sa Inglaterra? Nasa sa'yo kung pangangarapin mo maging Spurgeon. Ako, nakamit ko na ang pagiging Spurgeon sa aspetong lumaki yung tiyan ko. Pero sa aspetong galing ng turo, malayong-malayo pa. Malayong-malayo. Kaya saan po nakalagay ang pananampalataya? Saan nakalagay ang pananampalataya? Ang common sa evangelical, oo, naligtas po tayo sa biyaya, pero ang maintenance, kailangan ng good works. Parang ang ganito, ang nag-initiate, biyaya. Ang magme-maintain, mabubuting gawa mo natin. Pero ano ang presentation ng Bible? Yung pananampalataya kay Kristo, yun lang ang nag-iisang mean of justification. Pero ang faith na ito, may mga kapatid, may mga pinsan. Ano yun? Good works. Fruit and evidence. Ayan. Diba? Ang ingay lagi ni Luther. Salvation is by faith alone. Salvation is by faith alone. Pero the same Martin Luther said, sorry. The same Martin Luther said, we are saved by faith alone. But the faith that is in us is not alone. Hindi pwedeng bibig mo lang, ligtas ako sa biyaya, pero sugarol ka. Lasenggo ka. Diba? Estapador. Manloloko ng kapwa. Swingler. Diba? Kontrang-kontra. Kontrang-kontra siya. Iba maniniwala doon. Pag bumuka yung bunganga, di ba? Kaligtasan kay Kristo. Pero may hawak na baraha habang sinasabi yun. Kumukubra. Di ba? Mga kapatid, nung sinabi ng Bible in Ephesians 2:8 and 9, not by works, ang ibig sabihin nun, walang kasaling gawa ng tao na galing sa Kanya. Wala kang kinapitan, wala kang shinare. O Lord, para mabuo yung kaligtasan niya. Sige, aambag ako. Anong ambag mo? Anong ambag mo? Mananampalataya ako. Mali. Ginawa ni Kristo lahat, tapos para matanggap mo, binigyan ka niya ng pamasahe, punta ka dito. Siya rin ang nagbigay sa'yo. Yun yung pananampalataya, siya rin yung nagbigay sa iyo para mabuhay ka at matanggap mo. Yun yung tama. Yun ang nasa Bible. At ang good works, according to James 2:17, ayaw kong i-spoil dahil preaching ni Pastor. Pero ang sabi dyan, good works ay resulta ng kiniklaim mong saved ka. Yeah? Anyone can claim that they are saved. Now, what's the evidence? What's the proof? Show us your proof. Kaya mga kapatid, alam nyo, yung burden of evidence nasa sa atin. Kailangan po ba nating patunayan sa ibang tao na saved ako? Kung ikaw ay member ng church, you must. You must. Ano bang pakialam nila? Ba't ka nagpa-member doon? Diba? Yun ang ibabalik sa yung tanong. Bakit ka nagpa-member sa church tapos ayaw mong silipin ka sa iyong mga mabubuting gawa? Ano ba mangyayari sa miyembrong hindi nakikitaan ng mga gawang mabuti? Iba naman yung hindi nakikitaan kasi tahimik. Hindi rin naman natin makitaan ng masama. Huwag ka magmamasamang isip. May taong tahimik lang pero gumagawang mainam. Pero yung wala kang nababalita ang mabuting gawa, pero nakakabalita ka ng mga kalaswaan, ng mga kalokohan mula sa taong yan. Nababalita mo sa labas, ito, may binugbog, may sinuntok, may, di ba, may niloko, may sinampal.
doon nagre-react ang church. Ikaw ang may burden of proof eh. Pag nagsabi ka ng save ka, mga kapatid, tatandaan niyo ito. Pag nagsabi ka ng save ka, patutunayan mo na yon sa mga taong nasa paligid mo. Lalo na ng iglesia na kinabibilangan mo. Kaya nga pag mag-a-apply ka, gusto ko na pong magpa-member. It takes time. Why? Because the church will examine the candidate before accepting him or her in the membership. At nangunguna dyan ang liderato. Ngayon, dito natin wawakasan ang justification. Ano ang mga dapat natin i-apply? Alright? So, alam natin yun eh. Okay, justification by faith. Okay, sabi ng Acts 4:12, walang pangalan sa silong ng langit magiligtas. Malibang kay Kristo. Okay, hindi sa mabuting gawa, kundi sa Kanya. Ang dami. Ang daming verse. Kahit isang verse, mapapaliwanan. Lalo na yung pinakarurok. The just shall live by faith. 4 times in the scriptures. Kay Habakkuk at sa iba pa at sa Romans. Number 1 po na nakikita kong practical na aplikasyon ng katotohanan na naligtas ka dahil lamang sa ginawa ni Jesus ay magpakumbaba nawa ang bawat isa. Humility. Dahil ang kaligtasan ay finished work. Tumanggap ka na lang. Nako, normal response niyan, magkaroon ka ng pag-uugaling mapagpasala. Ang taong kinauutangan mo ng loob, di mo naman sinasama ng ugali, di ba? Hindi ka lang ingrato nun. Pagka sinasamahan mo ng ugali ang taong wala namang ginawang masama sa'yo, puro kabutihan nga. Pero may ganyan tao. Papaliwanag ko sa inyo, may ganyan tao. Umaga, sinisiraan niya doon sa ibang mga pastor. Umaga, punta doon, sinisiraan siya. Pero nung kinagabihan, binidyo call niya. Yung sinisiraan niya, binidyo call niya. Pastor, pwede pong humingi sa inyo ng West Papis? Kapal ng mukha. Ano sabi ni Amy Marcos? Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Maraming ganyan tao. Hindi ako makapaniwala. Nukno ka ng pagsira mo sa tao, sa mga pastor na yan, na mga intrigero. Tapos, ang bait-bait sa'yo nung kausap mo ng gabi. Meron ka bang kailangan, brother? Meron ako dito, West Papis, gusto mo? Ito na, wala na dito. Number 2 is assurance. Praktikal na aplikasyon. May bit-bit kang katiyakan. Kaya, ang mananampalataya, sa makatwid tayo, di dapat tayo mag-alala sa ating buhay. Ultimately, dahil ang JBFA, ano ba yung JBFA? Justification by faith alone. Sinortcut ko na. Kulang na yung papel eh. So, yung JBFA, tinitiyak niya na ang mga believer ay may eternal life. Naranasan niyo na ba sa buhay niyo, mga kapatid, na wala na kayong masolusyonan doon sa problema niyo? Tapos ang sasabihin niyo na lang, buti na lang, sa langit ako pupunta. Makakaranas kayo ng gano'n. Makakaranas kayo ng gano'n. It seems like there is no way out. Pero nasa isip mo, ikamatay ko man ito, at least, mapupunta ako sa presensya ng Panginoon Jesus. Isn't it amazing? Yung may bit-bit kang assurance. Di ba? May bit-bit kang assurance. Di ba ganyan ng pension? Hindi ka matatakot na kapag sinabi ng gobyerno, tumigil ka na ng trabaho, 60 ka na. Hindi ka matatakot. Bakit? Magtutuloy-tuloy ang pagpasok ng pera sa'yo dahil meron kang social security. Ang gobyerno, meron government employee, tawag doon, GSIS. Sa mga private, SSS. Laki niyan. Kung talagang masipag sa trabaho. Diba? Eh bakit ka ba mag-iintay ng pension? May ayuda! Ayuda, capital of the Philippines! World!
Philippines. No. Band-aid solution yun eh. Kaya hindi marunong magtrabaho yung mga tao. Kalaki-laking katawan eh. Nangunguna doon sa ayuda. Hindi nila alam yung ayuda nga. Ilang porsyento na lang sa yung budget. At ikatlo, holiness. Holiness. Ang good work, nagre-resulta yan sa justification. Kaya, importante sa mga mananampalataya na ma-maintain ang good works para saan? Para maligtas? Hindi. Para matuwa sa atin ang Diyos. Yun lang yan. Kaya tayo gumagawa ng good works para matuwa ang Diyos sa atin at para matuwa rin ang mga tao. Mga kapatid, totoo na hindi tayo man-pleaser. Tama yun. Pag ang point natin, ginagawa natin lahat ultimately for the glory of God. Pero if you are really a servant of God, you serve two audiences. The Lord and His people. Kaya, kapwa naglilingkod ako sa Diyos at naglilingkod sa inyo. Ganon din ang mga elder at ang sino mang mga pinagkakatiwalaan sa iglesia. Naglilingkod yan sa Diyos at naglilingkod yan sa inyo. Yan ang mga pinaglilingkuran yan. Yung mga nagsasabing sa Diyos na ako naglilingkod, hindi sa tao, yun yung mga, di ba? Yung mga skandaloso. Kaya kahit masagasaan yung tao, di ba? Wala siyang pakialam kasi nasa isip niya, piniplease ko ang Lord, hindi kayo. Kaya sinasadya yung i-displease yung mga tao. Kasi ginawa niyang contrast eh. Parang ang nangyari, ang mindsetting niya, dahil ang Diyos lang ang dapat kong i-please, dapat ang mga tao hindi ma-please sa akin. Di ba? Ang pangit. Ang tama, ultimately, ang Lord ang piniplease mo. Secondarily, His people. Dapat mag-meet. Iba naman yung talagang ginugol mong i-please yung tao, pero ang gusto niyang i-please, tolerate siya sa kasalanan. Iba yun. Kaya nagiging matalim ang dila ng isang mangangaral kapag ang talim na rin ang gawa ng kapwa niya. Yung talim na bang wala na siyang pakialam. Sinasabayan niya ng preacher. Nasasabayan niya. Kapag walang masyadong issue, ba general? Pero pag may issue, di ba? Matindi. Mga kapatid, sumuko tayo sa katotohanan na sa ating sarili, hindi natin matatanggap ang kaligtasan. At magtiwala ng ating buhay kay Kristo na siyang perpekto at matagumpay na nagsatisfy sa mga demand ng Diyos para sa ating ikapapatawad at sa kaligtasan. Iwan ko sinabi ni Propeta Mikas, who is God like unto thee? Tanong yon na alam naman niya yung sagot eh. Tinatanong niya para ma-realize natin. Sabi ni Micah sa Diyos, sino ang Diyos na gaya mo? Nagpapatawad ng kasalanan. Tinatapon sa dagat ang kasalanan. At sa pagpapatawad, 10 ng sangbahayan hanggang sa ika-4 na saling lahi nakikinabang doon sa kapatawaran na iyon. Tingnan mo halimbawa, isang ministro o isang pastor na talagang mabuti. Kahit reprobate yung anak, nakikinabang, no? Diyan tayo. Budan si John Piper, hindi na pastor. Kaya hindi niya na ikaka-disqualify yun. Kasi disqualification ng pastor yun pag ang anak ay skandaloso. At nakikilala ng buong madla. Maliban kapag kayong anak niyang yun ay wala na sa poder niya. Wala na siyang kontrol doon. Pero pag nasa poder mo at ganyan na nangyari, ay reason to disqualify an elder. Amerika yun, ganoon sila eh. Ganoon sila ka-technical. Sa atin naman, hindi tayo ganoon katindi. Alright? Ngayon, nung ginastify po tayo, may nangyaring pag-aampon. Yun ang pag-uusapan natin next week. No? Paano tayo inampon? Ano yung naging proseso? Paano tayo napunta sa custody ni Jesus, anak ng Father? Yun ang mga pag-uusapan natin. Legal aspect of salvation. Kasi justification, legal na yan.
ang adoption, legal din yun. May mga aspect yan eh. Sa primitive, may ganun. 5 phases of salvation, the eternal, the vital, judicial. So sila ang gumawa ng ganung klase ng distinction. Let's go to the Lord in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa ginawa ng Panginoon sa amin na sinariwa namin sa umagang ito. Maaaring ito po ay gasgas na sa amin, lagi namin napapakinggan, lagi namin narinig. Nakakabisa na rin namin ng mga terminolohiya na nakakabit dito. Ngunit, maaaring nalilimutan po namin ang substansya nito. Ngayon, nasa sariwa sa amin ng mga kaganapan na ginawa ng Jesus para ma-recon sa amin ng katwiran na kanya pong natamo nang siya ay nagkatawang tao. Salamat po sa mga ito sapagkat ito naging dahilan kung bakit kami narito. Nag-i-enjoy sa buhay na ibinigay mo. At may pag-asa na sa kabilang buhay ay katiyakan ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoong Jesus at ikaw, O Diyos, na kanyang Ama. Salamat po sa lahat ng biyaya nito. Nawa po ay magpatuloy ang pagpapala mo sa mga tanungan at ganoon din sa aming po pang-umagang sermon hanggang mamayang hapon po sa aming panghapon na sermon. Maraming salamat po, Ama, at magdalangin sa pangalan ni Jesus. Question? May tanong?